Hello mga kohay and welcome back to another video. And in today's video ay continuation ng Eastern Empire War ang topic natin. Ito ay mababasa sa chapter 1 ng volume 13. Pero bago natin simulan ang video na ito ay gusto ko munang pasalamatan ang sponsor ng ating video. Ito ay walang iba kung hindi ang Tongits Go. Guys, ang Tongits Go ay mayroong raffle activity na nagsimula noong February 16 hanggang February 28. Ang activity na ito ay warm up para sa 318 Tongits Go celebration. Guys, napakarami ditong rewards na golds at diamonds. Meron tayong tatlong klase na paraan para makakuha ng rewards. Ang una ay ang winning hands activity. Maglaro lang kayo dito at makakakuha kayo ng gold at diamonds. Ang ikalawa naman ay ang random reward for 50 hands in gold table. After nyo makapaglaro ng 50 games sa Tongits Go table ay pwede kayo makakuha ng 5 to 20 diamonds na random rewards kinaumagahan sa inyong susunod na login. At ang ikatlo naman ay ang weekend login rewards. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-login from Friday to Saturday simula 12pm hanggang 5pm at makakakuha na kayo ng 10 na free diamonds. Thank you nga pala sa mga nag-download ng Tongits Go gamit ang ating link sa my description. Ito ay sila Mili Culusilia, Charles Gonzaga, Maricon Relano, Danzel Balutok, Irene Benzon, San V. Grado at Ralph Duhac. Since nag-download kayo gamit ang ating link na nasa description ay pwede kayong umasa na makikita nyo ang inyong mga pangalan sa bawat Tongits Go sponsored video natin. Kung gusto mo rin ng shoutout ay gamitin mo na yung link natin sa may description. At ngayon ay simulan na natin. So humingi nga ng sorry itong si Gobji para sa captain niyang si Gobta dahil na-offend nga nito ang mga primordial demons. Tama naman yung sinabi ni Gobta na hindi dapat maging maarte sa pagkain, especially if nasa gitna ng gera. Pero sa mundo kasing ito ay hindi palaging tama o mali ang dapat mong tingnan. May mga tama naman na hindi mo pwede sabihin or ipilit dahil hindi ito gagana sa ibang tao. Katulad na lang ngayon sa pagsasabi ni Gobta sa mga primordial demons. Imagine, isa ka lang hobgoblin, tapos pagsasabihan mo yung dalawang demon primordials. Sa bagay, si Rimuru nga ay isang slime lamang. Pero iba naman kasi itong case ni Gobta. Sa pagkakataon na ito ay talagang kailangan mo lamang na manahimik kahit na tama pa yung iyong sasabihin. Alam ng ibang mga hobgoblins na may mga dangerous people na hindi mo dapat na i-provoke. Marunong silang magbasa ng atmosphere. Well, maliban kay Gobta. Sinabi ni Gobji sa isip niya kay Gobta na hindi magandang i-provoke mo ang ganitong mga klase ng tao kasi alam ni Gobji na talagang nasa delikadong posisyon na ang kanyang captain. Hindi naman talaga galit sila Ultima at Testarossa kay Gobta pero pwede nila siyang tratuhin na parang laruan kung gugustuhin nila at silang dalawa ay mga primordial demons, meaning pag pinaglaruan ka nila eh alam mo na kung anong kalalagyan mo. Ang kapalaran daw ni Gobta ay parang isang sindi ng kandila na naka-expose sa malakas na hangin. Delikado na sana ang buhay ng ating paboritong goblin pero biglang nagkaroon ng isang miracle. Biglang tumawag kay Testarossa si Rimuru gamit ang communication network kaya naligtas itong si Gobta at hindi siya napaglaruan ni Testarossa. Nang marinig ni Testarossa ang boses ni Rimuru ay agad ito na lumuhod sa kinatatayuan niya at nag-respond sa tawag ng kanyang master. Nang makita ito na mga kasama nila ay na-realize agad nila na tumawag si Rimuru kay Testarossa at silang lahat ay agad din na lumuhod bilang paggalang. Actually, ine-enjoy ko na gawa ng script ang topic na ito dahil napaka-astig na mga pangyayari dito. Kinontak din ni Rimuru sina Gobta at Gabiru. Nagulat silang tatlo nang marinig nila ang ibinigay sa kanilang order. Sabi ni Rimuru ay nakausap niya na daw si Gazelle. Magsisimula na daw ang laban. Pero bago magsimula ay gusto muna ni Rimuru na kausapin one last time ang Empire. Nag-volunteer itong si Testarossa na siya ang makikipag-negotiate sa mga ito. Pumayag naman si Rimuru. Sabi ni Rimuru maging dito daw ay magse-serve si Testarossa bilang kanilang diplomatic officer. Binigyan ni Rimuru ng full authority si Testarossa para i-represent siya. Binigyan niya din ito ng permission para i-contact siya anytime gamit ang communication network at i-maintain daw ni Testarossa na equal ang kanyang status sa mga army commanders. Ito ay sila Gabiru at Gobta. Sinabi ito ni Rimuru para maging maayos ang sitwasyon nila. Sumagot naman si Testarossa. Sabi nito ay gagawin niya daw kung anong ipinag-uutos ng kanyang master na si Rimuru.
Si Ultima ay ginawang isang ombudsman. Si Testarossa naman ay ginawang chief ng Western Army. Wala pa sa war na ito ang mga black numbers. Si Testarossa at Ultima pa lang ang naandito. Ang black numbers ang pinakamalakas na force ng Tempest. Since kaparehas ng status si Testarossa ni Gabiro at Gupta ay pwede din niyang i-represent ang kanilang country. Siya ang magiging messenger ng Tempest. Pero tinanong muna siya ni Rimuru kung delikado daw ba na pumunta siya at maging messenger sa My Empire. Medyo nag-aalala din si Rimuru kung kaya daw ba ni Testarossa. Pero sabi ni Testarossa ay wala daw problema. Siguradong ipapakita niya daw sa Empire kung ano ang kahihinatnan nila pag hindi nila sinunod ang message ni Rimuru. Sabi ni Rimuru kung posible daw sana daw ay maiwasan nila ang gera. Pero sa tingin niya daw ay imposible na ito. Sabi naman ni Testarossa ay kalaban daw ang Empire. Kaya ang dapat daw sa kanilang mangyari ay walang iba kung hindi ma-wiped out. Samang-ayon naman si Rimuru dito. Sabi naman ni Testarossa ay pagpaubaya na daw ni Rimuru ito sa kanya kapag ang Empire daw ay foolish enough para i-ignore ang merciful ultimatum ng kanilang lord na si Rimuru ay hindi daw deserve mabuhay ng mga ito. Tatapusin niya daw silang lahat. Si Testarossa ay punong-puno ng killing intent. Naramdaman ni Gabiru ang killing intent na ito at natakot siya ng sobra kay Testarossa. Takot na takot talaga si Gabiru sa killing intent na naramdaman niya. On the other hand ay talagang bonak pa din itong si Gupta. Nagsalita ito. Sabi ni Gupta wag daw mag-alala ang kanilang lord na si Rimuru. Masyado daw energetic itong si Testarossa. May mga sinabi daw itong very imposing things. Akala ni Gupta ay unang beses ito ni Testarossa na pumunta sa isang gera. Kaya sinabi niya na sasamahan niya daw ito. Ang nasa isipan ni Gupta ay ipagtatanggol niya itong si Testarossa. Hindi niya kasi alam na ito ay isang primordial demon. Sabi ni Gupta ay isa daw siyang military chief. Magiging responsable daw siya sa kanyang position at babantayan niya daw itong Tender Woman. Ang yabang pa ng tunog ni Gupta. Napasmile darkly si Testarossa. Sabi ni Testarossa sa isip niya ay ang tanga daw ng bata na ito. Pero hindi daw siya naiinis dito. Talagang completely unaware lang itong si Gupta kung sino ba ang nasa kanyang harapan. Pero akala ni Testarossa matapang ito at nagagawang magsalita ng ganito sa harap niya. Pumayag naman si Rimuru na maging guide ni Testarossa itong si Gupta sa kanyang pagpunta sa force ng Empire para maging messenger. Ipapadala niya din daw si Ranga para makatulong ni Gupta. Sabi ni Rimuru kung ang Empire daw ay pumayag sa kanilang demands di mabuti daw. Pero kung hindi naman pumayag ang mga ito ay magkakaroon daw ng war on the spot. Sabi ni Rimuru mag-ingat daw sila. Nag-reply naman si Gupta. Sabi nito wag daw siyang mag-alala dahil magaling din daw siyang tumakbo if naging ganito na. Napangiti na lang si Rimuru at tinapos niya na ang tawag. Just like that ay napagdesisyon na ng Monster Army na mag-initiate ng attack. Natahimik ang lahat ng mga naandito. Then sumigaw si Gupta. Sabi niya ito na daw ang time nila. Mag-prepare na daw silang lahat at sila daw ay magsisimula na magmarcha. After nun ay gumalaw na ang army ng Monster Country. Medyo kinakabahan si Rimuru nung kausap niya si Testarossa pero hindi niya pinakita ito dahil natural lang na dapat confident siya kasi siya ay isang ang Demon Lord. Napaka-reliable daw nitong si Testarossa. Mukhang ipapakita daw nito sa My Empire kung gaano ka-majestic itong si Rimuru sa astig na paraan. Naalala ni Rimuru na sinabi ni Testarossa na iwa-wipe out niya daw yung mga kalaban. Hindi makapaniwala si Rimuru dito. Syempre, isang buong army yung tinutukoy ni Testarossa na iwa-wipe out niya. Kaya talagang hindi ito pinaniwalaan ni Rimuru. Pero sabi ni Rimuru katulad daw ni Diablo itong si Testarossa at parehas daw silang problematic child. Sabi ni Rimuru ay parang napakasama naman daw ng mangyayari kung iwa-wipe out nila yung buong force ng Empire. Pero ito daw kasi ay isang gera kaya wala daw siyang dapat na ika-guilty. Namangha naman si Rimuru sa growth na ipinakita ni Gupta. Maaaring ito daw ay dahil sa mga responsibilidad na ibinigay niya dito. Talagang naging napaka-responsable daw nitong ating Hobgoblin. Pero natatawa si Rimuru sa ipinapakita ni Gupta kay Testarossa. Hindi daw nare-realize ni Gupta na maaaring bigla na lang siyang makaapak ng landmine dahil sa ginagawa niya kay Testarossa. Pero sabi ni Rimuru ay mukhang mas mabuti na daw kung pigilan na si Gupta habang hindi pa tuluyang napupuno si Testarossa sa kanya. Inisamo ni Rimuru si Ranga at ipinadala niya ito sa may battlefield. Inutusan ito ni Rimuru na protektahan si Gupta kung meron mang mangyayari. Ayaw ni Ranga na umalis sa tabi ng kanyang master pero masunurin si Ranga.
kaya tinanong niya kung kailan daw ba siya aalis. Nag-aalala kasi si Rimuru kay Gupta, kaya ngayon din ay pinapunta niya na si Ranga sa tabi nito. Naging reliable na daw si Gupta, pero mas mapapanatag daw itong si Rimuru kung nandito din si Ranga. Gumamit si Ranga ng space shift, kaya madali siya nakahabol kina Gupta bago pa magsimula ang laban. At dito na muna natin tatapusin ang video na ito. Again, ay thank you sa mga members ng ating channel. Nag-iipon kasi ako kaya malaking tulong sa akin yan. So